Gusto ko lang ipagpatuloy talaga ko na yung inumpisahan ko tungkol kay Diwata, di ba? I'm so glad na maraming sumasang-ayon sa akin at naka-observe na rin sila na talagang malaki ng pagbabago kay Diwata, di ba? He has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers, kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras ay yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kay milyon or whatever, katulad ni Rosmar, eh hindi na tama, di ba? Ang layunin ko kung bakit ako nagsasalita, dahil ang lagi kong pinapangaral ay yung magsumikap ka, ipakita mo na kaya mo at hindi ka aasa sa tulong ng iba, ganon. So nung una talagang ako ay talagang humanga dahil pinakita talaga niya, nagsumikap siya from rags to riches. Pagkatapos ngayon, dahil binibigyan na siya ng kung sino-sino, dahil nakikiride on sila sa kanyang popularity, well, I mean, talagang nilulubos-lubos na nila. At dahil dito, napansin natin talaga, hindi lang ako nakapansin, marami na rin. At nakikita ko talaga yung mga proof dyan sa videos, sa YouTube, Facebook, at saka kung saan-saan, social media. Talagang nakita na natin na nagbago na talaga. Lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung ere niya. Talagang lumaki na yung hangin sa kanyang hindi na niya naisip na dahil sa mga dahil sa mga customers, kaya nga sila pumupunta, dahil gusto nila magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nilang magpabate, magpa-shoutout or whatever. Yun naman ang layunin nila kaya nga sila pumipila. 'Di ba? Ako, kung sakali man sa pagkain lang, ang daming pwede diyan, 'di ba? Ang daming pwedeng kainan diyan at ganoon na rin, marami na rin gumaya, marami na ring at mas masarap pa ayon sa mga naging videos diyan. Mas masarap pa talaga. Pero dahil nga sa kanya, pumipila sila dahil curiosity wise, dahil gusto rin nila magkaroon ng picture, video with him. Pero ang pinapakita niya ngayon, yung inaasal niya ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila. Hindi sa nilalangaw na mga pares niya or whatever. So yun din ang ko from the start, yun din napansin ko, kasi natural, hindi maiwasan talaga yung may mga langaw, lalo na naka-expose. Hindi naman lahat ay naka-istante. O di ba? Tsaka yung hindi lang sa langaw kundi sa alikabok din, mga ganon. So I mean, kung ako, wala talaga akong wala akong panahon para pumila o kaya kakain sa ganong lugar. Ang sa akin lang naman is curiosity wise, at talagang humanga ako sa kanya dahil kahit paano talaga alam niya kung paano kunin yung yung mga puso ng tao. Pero sa ngayon, I am sure na ito yung kakabagsak, kasi nag-iba na talaga siya. Hindi na siya yung katulad ng dati na talagang hinangaan ko. Talagang umere na siya. So ngayon, kung ang gusto lang niyang entertainin, gusto lang niya talagang maging yung maging tao na talagang may panahon lang siya, yung mga nagbigay sa kanya, well, antayin natin, sila na lang ang maging customers niya, diba? Nakalimutan niya na yung number 1 customers niya, itong mga tumatangkilik, yung mga pumipila, na talagang pinapahiya na niya. Diba? Ako, kung pinahiya na ako, why do I have to go back? At talagang sasabihin ko, talagang babarahin ko kung anong ginawa sa akin. Hindi yung sasabihin ko pa na, ganito, ganyan. Diyos ko, ipagtatanggol pa. Nakakahiya, di ba? Pinahiya na nga kayo. Pagkatapos ipagtatanggol nyo pa. Just para sa akin, wala na akong mukha. Ipakita pag ganun. Lalo na kung marami nang kumuha ng video na ganun trato sa akin. Tratuhin niya akong tao. Hindi tratuhin niya akong parang gago, tanga. Di ba? Ganun lang yun. Ang sinasabi kasi nila, pag wala daw regalo, hindi daw ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihingi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. So para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nanghihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, bigyan naman ako pagkakataon para mapagtrabaho. At saka hindi ko kayo inuobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggap yung ibang nagre-regalo, nakakahiya. Hindi po naman kasi yung pagkatao ko po ever since, kahit po hirap na po ako sa buhay ko noon, sa ilalim pa ako ng tulay, mas pinili ko pang mga lakal ako maghanap buhay yung sarili ko kaysa manghingi. Kaya sana pwede ba, huwag nyo sa aking ipamukha
na pag wala kang regalo, hindi ka mapagpa-picture, hindi ka entertainin yan. Lumalaki na daw ang ulo. Oh, lumalaki ang ulo. Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko, alam niyo po kung bakit to sila in-entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin. Nakasit po yung schedule nila. So maliwanag na sa inyo. Diba? Ibig sabihin, mga nakaraang araw pa, nagpa-schedule na sila sa akin, kaya in-entertain ko sila ng maayos, diba? Kaya wag niyong ikumpara doon sa ibang, biglaan na lang pumunta na nagpapa-priority pa kumpara doon sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar nang galing, medyo may kanuhan para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan para matikman yung Paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan nyo, na sana, pag busy ako, kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture, bigyan naman ako ng kahit konting pagkakataon lang para maayos, machiko kung ano yung kulang, makita ko, mamonitor ko yung mga tao kung nangungupit ba, makita ko yung mga taong naka-duty dito, kung nandun pa ba sa mga pisto, machiko yung pagluluto kung tama ba, anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko, lahat yan, minumonitor ko, ano pa ba yung mga kulang ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat yan ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin yon, ay wala na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority po sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko. Pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa nagpapapicture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa at busy ako, intindihin nyo naman siya. Sabi ko, wait lang ha, kasi minsan gumagano na ako. Kasi nag-halo-halo na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko. Kaya minsan, dagdag pa yung picture interview na nagpapa-priority. Gumagano ako, wait lang ha, saglit na, may ginagawa ako. Ganun na yung ugali ko, which is yun naman ang normal ko eh. Ngayon kung anong isipin nyo dyan, wala na pa akong pakialam. Basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. Ngayon doon sa nagsasabing, marumi, okay lang. Nagsasabing dugyot ako, okay lang yun, wala namang problema. Sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing attitude na ako, nag-iba ng ugali dahil sa pera. Kayo yan eh, wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kahit minsan, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko. Bakit dati, nung nasa ilalim ako ng tulay, di ba? Hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-aangat sa sarili ko, ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Kaya, kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa iyo. Di ba? Basta ako sinasabi ko lang, wag mo na akong gawa ng istorya, wag mo na akong i-content. Kung gusto mo, kung galit ka sa akin, di ba? Mag-scroll ka. Kung ayaw mo sa akin, huwag kang pumunta. Ganun lang naman yun kasimple. Kasi hindi naman tayo namimilit. Alam kong dumating sa point na babalik ako sa pangangalakal or wala nang kakain sa akin, wala akong magiging problema. Yun lang naman yan eh. Huwag mo lang ipamukha sa akin na papilitin mo ako na gusto ko sundin yung gusto mo dahil pumunta ka dito, nag-import ka sa halagang 100 pesos, tapos obligahin mo ako. No! Pasensya na. Kita mo nga itong kuko yan. Ayan o, nagkaipit-ipit na yung kuko ko. Ayan o, sa kasipagan ko, namatay na siya yung kuko mo. Hindi po ganon. Sorry ha, hindi ko pa mapagbigyan. Although nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin dahil totoo naman din talaga. Na kung hindi dahil sa mga tao, wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Ang sa akin lang kasi, may mga ilan dyan na basher na nagpapa-importante, nakakain ng halagang 100 piso, mayroon lang isa ako na ganun, parang generalize na lahat na ginaganon ko lahat ng tao. Hindi po ganun, hindi ko nila lahat ng taong ganyan. Kaya lang talaga may mga taong makukulit na gusto magpa-importante talaga sa akin. Hindi po, okay lang, hindi ka na pumunta, wala naman tayong problema doon. Dumating man sa point, to the point na wala nang kakain sa akin, why not? Wala namang problema. Kasi kayo yan, wala akong magagawa dyan. Maghanap ng ibang racket, maghanap ng ibang pagkakitaan para mabuhay ako. Yun lang naman ganun kasimple. Pero kung ipopost nyo sa akin na kakain ka ng 100, magpapa-VIP ka, hindi naman ako ganun magtrato. Sabihin nyo ng attitude ako, yun talagang ugali ko. Di ba? Noon pa man. Gusto ko prangkahan tayo. Updated ka ba kay Mystica? Sinong Pistika? Ano? Si Mystica? Ay, hindi. Oo nga eh, kasi medyo foul yung mga sinasabi niya Alam ko sa'yo. lang kasi laos na yan eh, matagal na. Wata, pa-picture lang. Pang babas niya. Wata, pa-picture lang. Hayaan mo lang siya. Hindi naman siya importante sa buhay ko. Bakit ko sa intindihin? Hindi kaya nakikisakay lang yun sa kasikatan mo? Ano pa ba eh, hindi na kasi sarap pag-usapan. Hindi ko tato negosyo. Ang importante sa akin, business ko. So parang ginagawa ka niya na namang stepping stone para makabalik sa... Pag-usapan na naman siya kasi wala na eh. Laos na. Oo, laos na. In madaling salita. Pero sa social media naman, alam na alam naman yung mga ganung gawain eh, no? Masasabi mo kay Pistika, daming sinasabi. Isa lang masasabi ko sa kanya. Masyadong papampam. Wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what?
Isa pa, 1, 2, 3. Thank you po.